Ang oras sa buong kapuluan. Ganap ng alas 7 ng gabi. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Now and then we all are aliens. Yes, we are. Feeling like we don't belong. Kapuluan Pilipinas, magandang gabi. Ngayon ay Nobyembre 17, taon 2020. Ganap ng alas 7 ng gabi. Bagaman mapapakinggan ninyo ito maya-maya. Ganap na alas 9. Tayo po ay pre-recorded po itong ating ginawa 2 hours before broadcast. Dahil meron po akong sasadyaing puntahan mamaya sabi siguro nila mag-iinuman ka lang makikipag-inuman ka lang ka Anton hindi naman, meron lang akong mamayang pupuntahan. Dito lang malapit. Siguro mauwi na rin yan sa konting beer. Tulad ni Captain Julie Kuyoko, ni Julie Kyocho ng Bacoor, Cavite. Sa nandaling ito, siya ay nag-i-enjoy ng Pilsen at Kilawing Tangige. Napakasarap siyempre pagka-retired ka na, masarap yung ganyan. Kahit naman hindi retired kahit naman aktibo ka pa sa yung profesyon, o aktibo ka sa yung trabaho, pagkatapos ng trabaho, serbesa muna. Wag lang yung Red Horse. Alam nyo, yung Red Horse, sa palagay ko, meron yung chemical kaya para masakit yung bang matapang ang sipa. Tapos may chemical ho yan. Kapag hindi na-tolerate ng katawan mismo, nang lalo na ng isipan, nagiging violent ho yung lasing. Yan ang tingin ko dyan sa Red Horse na yan. Meron na rin yung 40 anyos Dahil nung kabataan namin, lumabas yan. Edad 15 pala ako. Nasa 50 pasado na ako. Hindi, nasa 40 anyos na rin yung Red Horse na yun. Yat na natiling popular. Dahil sa palagay ko mas mura ang production ng Red Horse kaysa dun sa Pilsen. Naalala ninyo noon sabi ko bakit na laging short yung yung wagwag. Yung bigas na wagwag, wala na ho ngayon yung pala, yung wagwag, special rice, yan ang ginagamit na panghalo sa Pilsen. Tapos yung Red Horse, mukhang merong inahalong alcohol.
para mas madaling makatumama. Ang problema, pag nalasing naman yung tao, nagiging bayulente. Lalo na yung beer noon na Colt 45, nako. Nasubukan ko rin yan. Iba ho ang tama sa akin yan eh. May pagka bayulente. Although na wala naman akong kaaway. Pagdating ko sa bahay, mainit ang ulo ko. Beno. Magtataka ang marahil kung ba't audio only lang ho tayo. Sinusubukan ko pong mag-audio only muna. Dahil ako po hindi nakagayak. Daglian po itong aking lalakarin maya alas 9. Kaya sabi ko marapating ko na pong i-record itong ating programang Ka-Anton Live at hindi muna ako magagayak. Kaya kapag naka-audio ko, mas tensyonado. Mas tensyonado, mas conscious ka sa itsura mo. Ito style radio. At least at isa ko dito. Kaya, sige. Kaya ang aking presentasyon naman sa gabing ito, simple lang Wala po tayo masyadong mga topic na kailangan nating hagipin o talakayin ng mas malaliman. Bagamat ito'y atin lamang pong pahapyawan muna. At sigurado babalikan ho natin yan sa darating na Huwebes kapag yan ay kailangan pang i-elaborate further. Bueno, ang nasa top of agenda po natin ay yung ating munting humanitarian activity. Hindi na muna natin sasabing humanitarian project dahil maliit lang naman. Gamay lang to, gamay. So, tayo naman po yung mapalad dahil nakatanggap po tayo ng kaloob, kay Doña Santina. Ayan, kay Doña Santina. Teka, ba't tayo pumalakpak, bro? Palakpakan muna natin yung palakpak. Ayan. Kay Doña Santina, $100 at yan ay pinapalitan ko na kanina. Pununta ako sa Western Union kanina. Kaya nga yung ating kaibigan si Alexa. Nag-PM, sabi ko, mamaya ka na, hindi na kita muna masasagot. At yung Alexa computer. Dahil ako ay pupunta sa WU para ipalitan yung i-claim yung padala ni Doña Santina na $100. Maraming salamat. So yan. Actually, 4,000. Ano nga lang yan magkano lang yun Anyway, sige, 4,047.50 ang kapalit, Tapos, meron din nagpadala sa WU din, equivalent to 8,900. Yan naman po ay galing kay Lady of Biringan. At yun naman mayroon na tayong kaibigang engkantada. Lady of Biringan worth 8,900. So magkano ang pera natin ngayon? Ang pera natin ngayon ay 13,650 pesos. Gagawin ko na kung yan. Ako na po yung magpupuno ng 350 pesos para ang ating pondo is 14,000. Okay? Very good. Now, ano po ang gagawin natin dyan sa 14,000 na yan? Siguro naman nakakaya kung magbibigay lang tayo ng tigi 1,000. Kaya ang naka-target is 2,000 per recipient. 2,000, pwede na siguro yan. Hindi na tayo mahihiya. Ang priority of course, yung mga nanonood sa atin, yung mga kasama natin, mga nagko-comment sa atin. Inaantay ko yung taga Cagayan na nag-comment dito. One time nag-show kami ni Ed. Alam nyo kasi paumanina lang dahil hindi ko naman po naaalala particular kapag hindi frequent na nagko-comment o yung mga bago lamang na nagko-comment, Hindi ko po alam, hindi ko nare-remember yung
mga pangalan. At kung babalikan ko, sabi nga na iba, ang haba kasi ng programa mo. Mahabot ng 2 hours. Babalikan natin. Sa ngayon medyo abala pa ang inyong lingkod. Kaya dun sa kaibigan natin, one time nagprograma kami ni Ed, nabanggit ni Ed na taga Cagayan. De Oro si Ed, no? Or Cagayan. Kasi sa Mindanao, isa lang ang Cagayan. Ni-comment naman yung isa na I am from Cagayan also. Pero Cagayan Norte, diyan sa Luzon. Kaya inaantay ko po sana siya, no? Please come forward para may kaloob kami ng konti ang WOTN program sa iyo. 2,000 lamang po kada recipient, ang beneficiary natin. Now, meron po tayong nakaantabay na beneficiary. Ano po? Pero hindi ko po muna pakakawalan to dahil antayin muna natin na mag-come forward yung mga taga-Cagayan. Yung mga mas na sa lugar na mas nasalanta. Bagaman, may mga nasalanta rin po dyan sa Marikina. Particularly nandyan sa Provident Village. No? Pero ang nakarating po sa atin, pinarating ay hindi po direktamenteng manunood ng programa. Hindi po direktamenteng suki ng WOTN o ng Alien Talk o ng Ka-Anton Live. Siya po ay kapatid ng isa nating suki dito sa WOTN. So nakaantabay na po yan. Nakaantabay na. So, pero we have to dispose this money within a week's time. Di-dispose na po natin yan. And meron pa rin pong isa, tatawagan ko na lamang po sila, and meron pang isang direktamente na tagal na itong kumukontak sa akin, at kilala ko na siya, Pampanga. Tatawagan ko siya paano. Natuklap daw yung kanyang bubong. Okay, sige. Most likely, meron na akong nasa isip na 2, tapos may isa pa na kapatid din niya. Pero siya ay isa nating kaibigan na dito sa WOTN. One time, nag-donate siya sa WOTN, and sabi nga niya, yung kapatid niya ay napinsala. Nasa akin na rin po ang number. So ang magiging proseso po natin dito is tatawagan ko yung mga tawag natin na grantees. Ayan, ating munting humanitarian activity. So far, kung yan ay matutuloy, kung wala pang magka-come forward yung mas nasa priority level na mga mas pa-prioritize natin, kasi prioritize po natin yung mga napinsalang suki ng programa. No? Pero mabuti na lang, wala po sa inyo ang napinsala so far. Kasi kung meron man, siguro matatagalan pa bago kayo makapag-report o makapagbigay ng feedback tungkol po sa inyong kalagayan. Marahil kung meron man, sa alin man sa sino mang suki ng programa na napinsala, baka nasa evacuation center pa. No? Wala pa silang internet doon. O hindi ma-restore yung internet access niya, gawa ng internet niya nandun sa bahay na hindi pa nila mauwian. Kaya nangantay-antay po muna tayo ng konting panahon bago po natin ito madesisyonan kung paano natin di-disperse. So far, kung wala po magka-come forward, meron na po tayong 4 na recipients. 4 na recipients. Ang lahat po niyan, maliban dun sa isa, ang 3 ay hindi po direct na audience, ngunit related doon sa kanilang, sa ating mga suki. And yung isa ay sa ating isang suki na po ng programa. Bueno, tayo po ay sa aking pagbabalik. Sa aking pagbabalik ay ating kadakuan na ating second agenda. Okay. Ang second sa ating lineup, yung tungkol po sa grants. Kung naalala nyo, nung
ilang weeks ago, meron pong urgent na panawagan. Yan po hindi akin, ano. Hindi ko po hawak ang timon. Ako nakikisimsim lamang. Nakikibakasakali lang din po tayo. Ang purpose ko po dyan, pag makikipagbakasakali na yan, kapag tayo maambunan, pamamahagi rin yan. Pamamahagi ko rin yan sa inyo. Kaya lang hindi pa tayo siniswerte. Ewan ko kung kailan. Ewan ko kung talagang matutuloy ito mga to. Itong mga kapirahang ito. Habang tumatagal, lumalabo. Isusot na yata talaga ako na rinola eh. Pero hindi mo siguro pababayaan ni no aking Salvador. Kaya sabi niya nga, may magagalit na naman to si Danilo eh. Sasabihin eh, ano ba raw ang pananampalatayanan ko yung mga sinasabi ng kaibigan natin. Pero kala nyo, kung kakilala lang ilang yan. Re-respetuhin nyo yun kung kakilala nyo. Kung alam nyo na kung sino siya, re-respetuhin nyo siya. Yan po ang magbibigay kong guarantee sa inyo. Well, Beno, sige. Ang grants, ito po ang update. Nagtatanong po. Yung nakarating po sa aking info kanina, most of the monies, yan po. Yan po ang nakarating na update sa akin. Most of the monies went to defense projects. Yan po ang update na dumating sa akin. To be exact, i-quote ko. Sabi dito sa kanyang itinex. For your info, all ROI-based projects had been turned down. Most of the grant went to defense projects. Ayun. Ganito po pala kasi yan. Yung mga nakarating na mga proyekto, maliban po dun sa project dyan sa Palawan. May project dyan sa Palawan, mamaya dadakuan natin ng konti yan. Karamihan po doon ay mga ROI-based projects. Ano po yung ROI-based projects? Yung bang sasailalim sa Memorandum of Agreement na after several years, kadalasan ganun ang workout, ganun ang framework. Understanding nila. After several years, ito turn key doon, ito turn over doon sa LGU at sa kanila na yung equipment, kanila na yung installation, yung buong facility, and sila na ang magmamanage. May mga ganun setup. Meron din pong setup na gagawin namin yan, yung income ay mapupunta sa gumawa hanggang sa ma-defray na yung cost ng construction, ito turn over natin doon sa LGU. May mga setup na PPP, BBB, mga ganyan, etc., which I'm not very familiar about. Tungkol din sa mga terminologies na yan, build, may mga ganyan. So, yung ating pong natanggap, dalawa po ang WTE. Ano po yung WTE? Yan po yung Waste to Energy Management. Magse-set up po ng incinerator para yung mga basura susunugin at dun sa pagsusunugin sa pag-process na yan, makakalikha ng kuryente. At dun sa kuryente ay ibebenta sa isang electric distributor. Electric retailer. Gano'n, parang gano'n. So, sa kabuuan, maganda ho yung proyekto. Wala po tayong, kung ako personal na tatanungin nyo, wala po akong objection doon. Okay, kung may pera lang ako, di pupondohan natin ho yan dahil lahat ho yan good for the environment. Ang problema, sabi nung funder, pagka ganyan, ang problema dyan ay self-sustainability. Kapag itinalin mo doon sa electrification na hindi naman kailangan, dahil ang pinakakailangan doon yung pagdidispose ng basura. Pagsasayos ng basura, hindi naman po yung electricity. Ngayon, kung ikakabit mo pa yung electricity, added cost na yon doon sa, added burden na yon doon sa entire project. Pangalawa,
Meron pong pattern, may model na ganyan sa Sweden na waste to energy. Dumating po yung panahon na wala na ho sila masunog na basura. Pero nakatali na ho yung kanilang kontrata sa kuryente. Dahil supplier na nga sila ng kuryente, galing doon sa basura. Nung panahon na, dumating yung panahon na kinukulang na yung garbage collection, kinulang na rin at kinapos na rin yung pagsusupply nila ng kuryente to the point na default ho sila dun sa electric distribution. Nagmulta pa ho sila dahil dyan. Now, ang iniiwas ho doon ng ating funder ay yung mga ganong proposal. Nung pa man sinabi ko na sa kanila na iwasan yung mga projects na may kinalaman sa ROI o Return on Investment. Meron din pong nag-submit. Pasalamat din po ako kay Marvic. Isang sports complex. Napakaganda rin ho ng idea na magtayo ng sports complex. At meron din pong isa, nag-submit na isang malaking hospital. Doon sa sports complex, wala po akong feedback regarding that. Pero doon sa isang hospital na malaki, nakatanggap po ako ng feedback. Ang problema naman pagka ganong hospital construction ay yung self-sustainability ng operations ng hospital. O paano daw? O sige, halimbawa, gawa natin sila ng hospital. Kahit sabihin natin modern ang hospital na yan. Sabihin na natin 1 billion nga according dun sa minimum cap, minimum capitalization. Pero paano nila mapapaandar ng isang LGU, yung hospital na yon na maging sustainable siya in the future? O, baka dumating yung punto, hindi na mapondohan ng LGU yung hospital mismo kasi wala silang pera. Napakagastos ng mag-ano ng hospital, particular kung yan ay charity hospital. Tapos particular kung yan ay walang ayuda galing sa national government. So, magiging ghost hospital po yan. Yung mga gamit, masisira. Yung maintenance niyan. Yung mga supplies, paano nila mababayaran yan? Naku po. Yung doon naman sa Palawan, napakarami ho ng mga nilist, ininlist kasi yun isang bayan po doon. Umabot din po siya sa may malaki-laki na rin pong halaga, pero hindi nga rin po yan nabigyan ng sapat na atensyon, no? Pansin. Palagay ko, otherwise, kung napansin man sana pinatawag na at inimbita na mag-submit ng second round. Yun naman sa kanya, napakaliit ng kanilang mga project at pinagsama-sama. By which na yun naman din ang instruction. Okay, so wala rin po yun. Doon po sa mga sinabmit ng inyong lingkod, ay sad to say, wala pong nagmaterialize. Nakakahiya po, no? Ewan ko, sorry po sa inyo. Gayon pa man, ipapasalamat po ako doon sa mga tumugon. Maraming salamat sa inyo. Hindi ko na po kayo iisa-isahin, Nandyan siyempre may mga iba tungkol dun sa tricycle cooperative, okay lang yan. Siguro pagka ako na mismo pupondo. Pag may pera na. O pag nakakomisyon tayo. Pag nakakomisyon ako. Okay. Pag nakakomisyon ako nang bahala dyan. Yung mga ganyan ni Mas Likdan. Tapos meron din kay yung mga nipapapanding ng church. So wala po yan sa framework. Wala po yan dun sa hinihingi. Maganda rin sana yung project ni Fernando, no, na may kinalaman sa agri-economy o agronomics. Kasi itong si Fernando D, yung kanya, Fernando Dayatay. Sige, sabihin ko na kung si Fernando Dayatay ay isa pong agricultural expert.
Kaya kung tutuusin, dun sa mga lupain na ipagkakaloob ni Doña Santina, ay doon sa Binangonan, ay mai-employ natin ang expertise na ating kaibigan si Fernando Dayaday. Maganda itong project ni Fernando Dayaday. Kaya nga lang, meron itong mga, ito pala naintindihan ko na, meron itong mga operational cost, no? Meron itong mga variable cost. Yung variable, yung mga hindi mo maproproject until na nandiyan na mismo sa iyong pintuan ang presyo. Pabago-bago ang mga figures kapag sinabi nating variable cost. Whereas yung fixed cost, yan ang gustong pondohan sana nitong funding na to, yung fixed, pagkatapos, nagagamit at hindi na kakailanganin pa ng mga maintenance. Yan mga ganon. Gaya halimbawa, kaya pala mas paborito nila yung kalsada. Dahil pag tinayo na yon, di gamitin na. Pag nasira, bahala na yung LGU magpagawa. Pero it takes a while. At least nagagamit na kaagad. Whereas kapag yung mga projects na kailangan talaga ng sustainability, I think hindi tayo kamatch, hindi nagmatch. Yung inyong mga projects, ganun po kasimple, no? Hindi nagmatch yung projects doon sa requirement ng ating funder. Ayan, ganun na lang po natin i-consider ito. So, hindi po nag-match. Hanap po tayo ng match kung may dumating na opportunity in the future. So, sa mga nag-submit, nagtiwala, maraming salamat po. Pero kinalulungkot ko, ako nalulungkot din dahil tayo'y walang komisyon. Hindi tayo magkakakomisyon. Lahat tayo malungkot. Ha? Pero, ano to? Totoo ho yun. Totoo yung funder na to. Totoo. Yun nga lang, hindi tayo pinalad na mapili. O ni isa man doon ay mabigyan ng pagkakataong makapag-present ng kanyang project. Okay, sa ating pagbabalik sa part 3 ng ating agenda. Okay. Nakuha natin to. Medyo may intriga ito. Tungkol naman dito kay Biden at Trump. Unahin ko muna po yung yung dumating na Intel report. Okay, Intel report. Naalala nyo nung isang nakarang episode ating pong tinalakay. Yung bang ginamit na pawn. Ito ba sa chess? Ginamit na pyesa. Pawn, pain. Ginamit na pain. Itong ating kaibigan na si President Trump ng mga kabal. Dalawang klaseng kabal ho yan. Western kabal. Anglo, ang aking description ng aking kaibigan taga Frisco. Taga San Francisco. Anglo. Yung mga white kabal. At yung Eastern Cabal. Yung Eastern Cabal naman, Dragon Family. The Dragon Family versus the White Cabal. Sino po ba yung mga nasa White Cabal? Madalas natin binabanggit. Si Rothschild, si Rockefeller, hindi lang po yun. Siyempre, nandiyan pala si George Soros. George Soros. Malay natin. Kasama si Bill Gates. Malay natin. Kasama si yung kalaban namin. Kalaban ng mga maninigarilyo. Si Michael Bloomberg. Malay natin. At meron pang iba na hindi kilala.
Mga anonymous pero mga influential personalities. Okay. So, lumalabas. Nagkaroon dito sa Intel report. Ano nga? Ito hindi ko binavouch yung authenticity, yung veracity, validity ng Intel report na to. Pero nga, sabi ko yun sa inyo, galing ito sa kaibigan kong taga Frisco. Nung nakaraan atin pong napahapyawan, no? Na si Trump ay ginamit na pain ng Dragon family para ipagkasundo doon sa White Cabal na ibibigay namin ang ulo ni Trump na ayon sa gusto ninyo. Kasi masakit na sa ulo ng ng White Cabal itong si Trump kasi hindi sumusunod Kung gusto ng White Cabal na sila nagpapatakbo dahil mas mataas pa sila sa pangulo ng anumang bansa. Pagdating kay Trump, sutil. Sutil. Hindi sumusunod. Kaya gusto nila yung ulo niya. At ipapalit nga itong matandang to na nag-uulyang yun na. Now, ang sabi sa Intel report, meron palang usapan. Ganito. Sabi, okay, patatalunin natin si Trump, matatalo si Trump sa kondisyon na. Sa kondisyon na. Yung 70% ng inyong ari-arian, 70% ng ari-arian ng kabal, isusurrender sa Dragon family. Ewan kung bakit. Napakalaki naman yata yun. Baka naman pag-aari talaga ng Dragon family yun ay pinautang lang sa mga kabal na yan. Alay natin. Lalo na nga yung investment na galing sa China. Umaapaw. Bumaha sa Africa. Bumaha sa Amerika. Yung mga universities yun sa Amerika. Hindi pala yan magsusurvive. Hindi yan magsusurvive na itong mga nakalipas na taon kung hindi dahil sa Chinese investments o Chinese grants. Mga reputableng universidad kasama ang MIT, Massachusetts Institute of Technology. Saan sila humihiram ng kanilang ikakasustain? Yan ang tinasabi natin, sustainability. Yung problema. Tatayo nga tayo ng ospital, magtatayo tayo ng universidad. Kung walang tayong pansweldo, hindi rin magiging sustainable yung project. Di po ba? Ito nga mga ilang downtown na yung universidad nila. Nanganganib. Buti na lang, may intervention. Pero yan ay inuusisaho ngayon. Anong intervention? Dumating na pondo. Galing sa China. Chinese grants. At kung ano pa. Pati itong mga media, newspapers ng Amerika, wala naman ho silang kinikita na. Dahil wala nang bumibili ng dyaryo. Kumonti na. Nawala na yung kanilang glamour. Sino bumubuhay? Inchik. Bakit? Yun na nagpi-place ng commercial. Yung mga ads sa dyaryo. Kung mapupunta ko kayo dyan sa di ba? Dyan sa underpass dyan sa Ayala. Para ka nasa China Puro inchik yung nandun doon Wala ka nang makitang English na text. Puro inchik na. Kaya yung mga buildings dyan sa Ayala, sino ba mga okupante? Mga inchik din. Now, so pinakasundo. Sabi, sige, yun ang sabi ni Intel 70-30 tayo. Anong 70? Balik yung pera na 70%. At 30% yun lang mariretain ninyo. Yan din po ay may kinalaman doon sa Global Currency Reset, Quantum Financial System na mayroong napakalaking halaga. Nasa $23 trillion yata yan. Hindi man tama yung aking figure, pero nasa trillion ang naka-float.
Ang pera na yan, galing sa droga, galing sa sindikato, galing sa kasino. Maduming pera, kumbaga, karamihan dyan sa pera na yan. Kasama na dyan yung mga ill-gotten wealth. Ang problema, hindi nila malabahan. Kasi walang lusot kapag na-implement na itong quantum financial system. Yun pala yun. Yun ang malaking problema. Paano natin yung gagamitin? Yang ganyang kalaking pera, hindi nga natin may pasok sa sistema. Tama nga, totoo nga yung mga nakarating na mga usapin dito sa Belt of the Nation na sinasabi na nagtambak ko yung pera. Saan? Doon sa Subic. Buksan mo. Hindi po eh. Bakit? Hindi yun natin magalaw. Ayun pala yan. Ngayon gustong galawin. Kaya kasama na dyan sa implikasyon yung ulo ni Trump. Ang kaso daw, hindi tumupad yung white cabal. Ayan ang mangyayari. Tabla-tabla. Babalik si Trump. Kaya malaki ang malakas ang loob ni Trump ngayon na siya ang magwawagi. At itong mga white cabal ay nanganganib. Pero suma total, nasa malaking pera pa rin umiikot yung gulo. Dahil nga, hindi magamit. O gagamitin mo, sige 30% na lang maiiwan sa'yo. Kasi yun ang deal. 70 mapupunta sa matanda. Mapupunta kay old man. Ang 30%, sige, enjoy nyo yan. Iba sabi, hindi pwede, ayaw namin. Di wag. Kung ayaw nyo gamitin, di wag. Hintayin nyo mapanis. Yan ang yun daw ang Kasi yun daw ang deal. 70-30. Papahintulutan pumasok. Pero yung 70, mawawala. 30 ang maiiwan. Yan ang natin. Yan ang Kaya kung mananalo to si Biden, nakakatakot eh. Dahil under the auspices halimbawa ng mga white hat o yung mga tatawagin nating mga high hats. Saan nila gagamitin yung pera? Baka gamitin sa pangraragasanan naman ng mga bansa, pangre-rape ng mga bansa. Gagamitin sa digmaan, malay natin. Ako, yan pong nakakatakot. Now, ito ngayon. Lumabas ngayon na itong, matagal na pala to eh. Itong sinabi niya dun sa isang talumpati, na sabi niya, we have put together, I think, the most extensive and inclusive voter fraud organization in the history of American politics. Again, ang mga nababanggit na kumpanya ng software ay yung Dominion. Pero sabi naman ng Dominion, yung software daw nila ay galing sa Smartmatic. Talaga itong Smartmatic. Tsaka yung mga ganitong eksena pala, nangyari na rin doon sa Ukraine. Na yung bang sinamantala yung tinatawag na absentee voting o yung mga mail-in voting. Dahil doon po pala ginagamit yung mga yan. Pag nahuhuli ang pagdating, doon na nila naririmatche, yun na isang window of opportunity para punan kung magkano yung kulang, kung ilan yung kulang. Gaya dito sa atin, halimbawa, mga talo-talo na ganyan, BBM, Robredo, ganito, o ganyan, nadaya ako. Kukunin talaga yung diferensya doon sa mga mail-in votes. So yun ang taktika. Como sa Amerika, ewan ko lang kung gaano karami ang kanilang mga OFWs.
O kung meron bang OFWs na bumuboto, hindi ko alam ha. Como inanticipate na nila, nadadayain nila dahil dun sa mail-in votes. Kaya napag-iisipan tuloy sila ngayon na itong COVID ay isa sa mga grand design component ito para hindi makalabas yung mga tao at gamitin nila yung mail-in system. Siyempre nga naman, kung may mail-in system na, sasamantalahin yun at yun ang ririmachihin at nang sa ganun, makahabol ng boto yung sino mang papaboran ng pandarayang yun. Yan napag-iisipan tuloy itong COVID eh. Tsaka parang napansin ko, tahimik din naman ng mga Democrats. Hindi man sila masyadong ang mga pumapalaglag, yung mga mainstream. Sabi nga ni Trump only fake news calls Biden winner. Okay? So, ang expose na to ay nanggaling po talaga dun sa, yung posting na yan, originally, pinost ng isang Kayleigh McEnany. Yan po yata si Kayleigh, yan yung presidential spokeswoman. Hindi ako nagkakamali. Nag-tweet siya, sabi niya, Biden admits to voter fraud. Joe Biden brags about having the most extensive voter fraud organization in history. So itong kanyang tweet ay noong October 25 pa. October 25, dating dakuan nga ito. October 25 nga. Tingnan natin ha. Yan ko sa inyo. I-share ko yung screen. Okay. I-share ko yung screen. Okay. Ayan. Ha. So nakalagay dito sa tweet ni Kayleigh, October 25. Pinadala niya sa smartphone, 5:36 a.m. Pero tumunog lang ito ngayon lalo na itong na-amplify ngayong panahon na lumalakas ang suporta para magkaroon ng recount o something like na maituwid yung mga pandaraya sa Amerika. So patutunugin natin pero tatanggalin ko baka tayo may copyright eh. Patutunugin ko lang muna yung sound ha. At sandali lang. Yan, patutunugin natin yung sound nung speech ni Biden na nag-uulyang ina. Kaya siguro niya na nung tanungin siya, sabi niya, lang ako. Nung tinanong siya, ba't tungkol doon sa sinabi mong voter fraud organization yan, sabi niya, na slip of tongue, something like that. Ito, pakinggan natin. Organization in the history of American politics. Secondly, we're in a situation where we have put together, and you guys did it for our the President Obama's administration before this. We have put together, I think, the most extensive and inclusive voter fraud organization in the history of American politics. Secondly, we're in a situation where we have put together, and you guys did it for our the President Obama's administration before this. We have put together, I think, the most extensive and inclusive voter fraud organization in the history of American politics. Secondly, we're in a situation... Ayan ha. Malinaw na malinaw yung kanyang mga pahayag dito. Natin na yung kanilang voter fraud organization. Kaya ayan po ay isa sa mga nagpapalakas ng loob kay Trump na hindi siya mag-concede na ipagpatuloy ang laban. Ngayon ay ano kaya mangyayari? Sana mag-come forward si Prinsipe. Kaibigan daw sila eh.
Prinsipe! Marami na naghahanap sa'yo, Prinsipe. Ha? Come forward. Di bale, di ko muna uusisahin si Prinsipe. Para naman mabigyan siya ng konting space. Sige, tayo po ay magbabalik hanggang sa para papunta na tayo sa ating last 15 minutes na ating programa. Bigyan nyo rin po ako ng feedback kung gusto nyo na tweet na. Ganito ang ating maging format. Okay, sa ating pagbabalik. Ay din sa ating binigay na ehemplo. Doon sa binigay sa ating intelligence report ni taga Prisco. What can you make out of it? What sense can you make out of it? Para sa akin, lalong lumalabo. Lalong lumalabo. Yung bang kayamanan na yan talaga bang kay Marcos? Parang hindi, di ba? Administrador nga lang yan ba kay Severino Santa Romana? Hindi Administrador lang nga din Nung namatay nga, ni isang kusing walang nauwi Nung namatay din si Marcos, naglaho din yung pera Nawala. What more pa? Mag-claim. Ito lang natutunan nating leksyon. Ito yung natutunan nating leksyon dito sa mga ganyan. Kaya, mag-claim. Sabihin na natin nga, ikaw na nga, paano mo papapasukin yung pera? Kung harangin ka ng Dragon Family, harangin ka ng White Cabal, wala kang lusot. In the first place, yung pera na yan, baka galing nga talaga sa Dragon Family. Nung panahon pa na bago pumutok ang digmaan na tumubos kay Marcos, doon sa ano ba yun? Nalundasan case. Sino ba nagbayad doon kay Justice Laurel? Malaki. At ano ba pinambayad? Cash ba? Hindi. Bonds. Yung American bonds. In 1938. Na treasury notes. Treasury bonds yata yan. Kalimutan ko na ibig sabihin na. Federal notes. Ganyan. Mga commodity. Yung mga panahon na yun. Isang kinuha yun nung Chua na yun. Nung Judge Chua na yun. At sino yung Judge Chua na yan? Baka kung Chinese sounding yung name, kung Chinese sounding yung name at questionable yung amount, yung immensity ng wealth, yung magnitude ng wealth na ibinigay kay Justice Laurel, baka nga may connection sa Dragon Family.
kung mga 1938 yan, tapos na yung Empire of China. Emperador ng China na si Puyi, hindi naman yun ang talagang, kumbaga, para sa tingin ko, ginamit lamang yun as cosmetics. Aesthetics lang para ma-maintain lang at magkaroon ng transition na hindi mabibigla na nawala na yung kanilang tunay na emperador. Yung bang pinahiram na commodity na yan galing kay Chiang Kai-shek? Hindi natin masabi. Pero yung commodity na yan, one thing was clear. One thing was made clear. Na ultimo yung anak yata ni Laurel yun ayon dun kay Seagrave, tinorture pa dahil nasan daw yung bonds. Pinaghahanap pa yung Federal Reserve bonds na yun kasi nga napabalita yung ibinayad ng Judge Chua kay Justice Laurel. So, paano pa natin ito mamamanipulate? Kapag sabihin na, ako, siyempre ako lang makapagbubukas niyan. Ganun. Kung nabuksan na. Sobra, no? At kung yung ating, kahit ba, kumpleto pa yung papeles mo, kung hindi pala yan yung dapat na gamitin. O kahit ba yan kung hindi nila ibigay yung pera, wala na tayong magagawa. Siguro yan ang leksyon natin. Na ultimo PCGG, hindi nga nila nakita tayo. Ako pa kaya. Diba? Walang Marcos Wealth. Wala na Ako'y nawawala na ng gana. Dahil isang realidad na bumubulaga ngayon. Yung pera na yan. Pagpalagay mo na ng Marcos Wealth yung 23 trillion na yan. Pagpalagay na natin. Tatalunan na nga. Pinag-aawayan na. Pero anong level? Nasa level lang ba ni Rodrigo Duterte? Hindi. Gatiting lang ang si Rodrigo Duterte kung ikukumpara mo yung dimensyon na ginagagalawan nitong wealth na to. Wala sa katiting. Naku po. Puto lang si Duterte. Na nandoon sa ibabaw ng isang malaking aso. At ano ngayon ang nag-aaway? Yung mga aso na malalaki. The most powerful man in the world. Katawan ni Trump. Doon humantong. Ito. Wala doon sa mga Marcos. Wala doon kay Tiburcio. Lalo na. Wala rin doon kay Duterte. Wala rin kay Sara. What more pa? O ikaw isang claimant. Kaya pag tinanong, paano napunta sa iyo yan? Walang maisagot. Ang kadalasan sagot niya, pag tatanungin mo, paano napunta po sa inyo yan? Binigay mo sa akin. Naroon pa, some years ago, nagsisimula pa tayo. Siyempre, tanong natin, paano napunta sa inyo yan? Hindi, may pinadala lang ho dito sa bahay yan Nino? Secret Service. So, ayan dyan ho talaga nauuwi. Dahil ito kung ikakapit ho natin dito sa ating hinahanap, mukhang may relevance. Mukhang may correlation. Pero ang involved na, ang damay na yung mga pinakamalaking tao sa mundo. Nandiyan si President Trump. Yung sila Xi Jinping, sila Vladimir Putin, nasa sidelight na nga Nasa tabi-tabi lang yan. Pero makikita rin somehow makakasense tayo na ultimo sila ay walang amor kay Biden. Hindi sila nag-congratulate kay Biden. Dahil alam nila. Very likely na alam nila ang cause na ito ay
malaking kinalaman dyan sa loose, ha? Ligaw, yung perang malaking tsunami of wealth na nakalabas. Pero kapag ito ipinasok na sa quantum financial system, yung massive amount of money na yan, maglalaho. Kaya gusto papasukin. Pero paano? Kung hindi nga magawa ng mga kabal, nasa kamay nga ng mga kabal, may kumokontra pa. Yung Dragon Family. Kasi hindi sila magkasundo sa iba't ibang mga bagay. At syempre nandiyan pa yung Committee of 300, etc., etc. Pati itong mga local kabal natin, yung local version ng kabal natin mukhang nagkukumahog din dahil hindi po malinaw ang kanilang kinabukasan dahil dyan. Bueno, tayo maasa pa ng mga added reports. Pero kapag syempre naman, syempre, kapag may nakalusot, yan na lang inaantay natin eh. May makalusot. Syempre, di ba, for humanity po yan. Palusutin nyo naman. Palusutin nyo konti lang. Ilan lang kami rito? 500, 1,000. Konti lang naman, ha? Palusutin nyo na, ha? Bueno. So, yan po muna tayo ngayon. And nasa top of the hour na, malapit na po mag-alas 8 hanggang alas 8 ng gabi lamang po, isang oras. At let me know kung gusto ninyo mas madalas na ganito kasi mas komportable ho sa akin. Nahihirap po minsan, nagagayak pa ako. Buti nga nung nasa TV pa ako nung araw, kahit na ano. Wala naman kaming makeup artist doon sa aming impila ni RJ. Di ba? Kami lang nagbibihis doon. Pero somehow, kailangan nakakurbata ako, no? Ganyan. Ako po. Those were the days, my friend. So, yan po muna ating pagsasama-sama ngayong Martes at sana tayo po muli magkita-kita. Ako yung magpapakita na ngayong darating na Huwebes para sa regular episode ng Wealth of the Nations series. Malapit na siguro magtapos. Dahil ito na nakikita ko na. Kikita na. Kitang-kita na. Asahan na lang natin na may makalusot dyan sa ating hinaantay. Beno? Yan ang paboritong intro, extra. So hanggang sa susunod na Huwebes, ganap na alas 9, tayo po ay magla-live with video po. At samahan po ninyo ang inyong lingkod. Muli maraming salamat sa ating mga nagpadala ng kanilang donation. Of course, simulan natin kay Paul Muñozca. At yun, ang kanyang pindala na 10,000 pesos ay fully dispensed na, exhausted na. At saka binabati ko po pala. Binabati ko si Mr. Arsenio Dulos. Thank you, Arsenio, sa iyong padala sa Palawan para sa kanyang membership sa YouTube channel. At syempre, nandyan si Doña Santina. Maraming salamat, Doña Santina, para sa mga taga-Binangonan. Huwag niyo kakalimutan. Nagpatala na kayo para yung inyong lupa ay magkaroon kayo ng sa inyong peace of mind, security of tenure dyan sa inyong mga tinitirhan. At syempre, kay Lady of Biringan. Maraming salamat sa buong Encantadia family. Muli, ito si Anton Israel, bumabati po sa lahat ng isang magandang gabi.